ka na, samahan mo ako. 100.7 halika na, sumama ka na. Kahit saan, kahit kailan, sa atin ay maging bahagi. Magsimula ng araw, kasama ng musika. New Gen FM, ang aking paborito. Sa ato inimatik na, ito, Bulan Sorsogon. Sila ang numero uno, number one radio station. Dito lang ang saya. Mga awiting makulay, hatid ang saya. Pag-ibig at ligaya, walang katulad na ganda. Makinig sa balita, mainit na chismis. New Gen FM, tong paborito ng lahat. Bumangon ka na, samahan mo ako. 100.7 halika na, sumama ka na. Tara't magsaya sa bawat segment, kita'y kasama. Halika't pumasok sa mundo ng musika. New Gen FM, ang aking paborito. Sa ato inimatik na, ito'y totoo. Bulan Sorsogon, sila ang numero uno, number one radio station. Dito lang ang saya. Kapag may problema, andyan sila para sa'yo. Laging handa, kaibigan sa radyo. Ngiti sa labi, bulong ng pag-asa. New Gen FM, kasama sa tuwa, dalang saya. New Gen FM, ang aking paborito. Sa ato inimatik na, ito'y totoo. Bulan Sorsogon, sila ang numero uno, number one radio station. Dito lang ang saya. So halika na, makinig ng hinang init sa New Gen FM. Ang saya'y hindi matitinag. 100.7 awit at saya. New Gen FM, ito'y sa'yo at sa akin, para sa lahat. Ang programang ito ay isang block time o bayad na programa. Anumang pahayag, opinyon o komentaryo ay personal na pananaw ng angkor o tagapagsalita at hindi kumakatawan sa pananaw ng New Gen FM 100.7 radio station. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito.
buhay ko ngayon payapa at mayroong kulay, pinatawad at binago mong kulay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang hilig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang hilig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang hilig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Ang alay ko sa'yo. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Purihin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasaimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pangalan po ng aming pong pastor, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, kami po ang iyong lingkod na makakasama. Ako po si Brother Aldion at kasama ko po si Brother Angelo sa pagbabasa mga kapatid ng mga salita ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoon. Sa lahat po ng sumusubaybay at nakikinig sa kanilang mga radio, sa inyong mga tahanan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ano man po ang inyong ginagawa, saan man po kayo naroroon, nawa ay pagpalain kayo ng ating pong Panginoon. Maging sa ating pong mga Facebook viewer, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. I-bless po kayo ng ating Panginoon. At patuloy nating binabati ang ating mga kapatiran sa congregation, mga kapatid ng Barangay Magsaysay. Pagpalain kayo dyan ng ating Panginoon. Maging sa congregation ng Icarino Church, pagpalain kayo ng Panginoon. Maging dito sa sentro ng Bulan, sa Santa Remedios Church, mga kapatid. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Maging ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay A. Bonifacio, pagpalain kayo ng ating Panginoon sa Morata family, Guyala family,
Pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. Maging dito sa Barangay Santa Remedios, kina Lola Puring, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Sa Guneo family, sa Solidad family, Isiha family, pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon. At sa araw po na ito ay araw ng Sabado. Patuloy po naming ipinag-aanyaya ang ating pong gawain sa araw na ito. Meron po tayong gawain ngayon sa Barangay Magsaysay sa oras na alas 7 ng umaga. Kung kayo po ay malapit dyan sa Barangay Magsaysay, patuloy namin kayong pinag-aanyayahan na dumalo upang maranasan ang pagpupuri ng apostolikong pagpupuri, mga kapatid. Amen. At maging dyan ang ating pagsamba ngayong araw ng Sabado dyan po sa Barangay Iquerino sa oras na alas 8 po ng umaga. Kung kayo po ay malapit dyan, ay malugod po namin kayong inaanyayahan na dumalo sa gawain ng ating Panginoon. At bukas, araw ng Linggo, meron po tayong gawain dyan sa Barangay Santa Remedios sa oras na alas 7 po ng umaga. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kung kayo po ay malapit sa sentro ng bulan, malugod po namin kayong inaanyayahan na dumalo po kayo sa gawain po ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Batiin natin ang ating mga nanunood sa kanilang mga Facebook. Sister Margie Guitan Isiha, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon dyan po sa Barangay Santa Remedios. Maging Sister Angelita Liguro, good morning, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Maging Sister Marlene Wagas Ayok, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister April Santos, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Good morning po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Nancy Bumbales, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Good morning po. Sister Erlinda Perwelo, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Divine Espela Guyal, good morning po. Brother Andy Orozco, good morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Brother Jason, dyan po sa lugar ng Daganas, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. God bless po at patuloy nating subaybayan, mga kapatid, ang programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Araw-araw po ito nating napapakinggan dito po sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Mga kapatid, patuloy nating subaybayan upang tayo ay patuloy na pagpalain ng Panginoon sa ating espiritual na buhay, mga kapatid. At binabati natin ang mga kapatiran natin dyan sa coastal area na sakop ng Bulan, dyan po sa coastal area ng Barangay Aguinaldo, pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. Sa mga kapatiran natin dyan sa Pilahio family, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Reyes family, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Barloso family, God bless po, mga kapatid. Garais family, pagpalain kayo dyan ng ating Panginoon. At patuloy din namin pinaanyayahan dyan po sa mga listener natin dyan sa barangay coastal area na sakop ng Bulan. Sa darating po na linggo, magkakaroon po tayo dyan ng gawain, mga kapatid, sa Sunday service, mga kapatid, sa oras na alas 3 ng hapon. Kung kayo po ay matagal na nakikinig ng salita ng ating Panginoon dyan po sa coastal area, patuloy po namin kayong pinaanyayahan na dumalo po sa gawain ng ating Panginoon sa darating na linggo, alas 3 po ng hapon, dyan po sa tahanan ni Brother Richard Pelahio. Hanapin nyo lang po dyan sa Barangay Aguinaldo ang tahanan ni Brother Richard Pelahio. Dyan po ang ating pong gawain upang tayo, mga kapatid, ay patuloy na makapagpuri sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. At bibigyan din natin ng pagkakataon ang aking pong kasama upang sa inyo po ay magbati. Brother Angelo, sa iyo po ang pagkakataon. Purihin ang pangalan ng Diyos, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon, maging sa lahat ng sumusubaybay ng programang
Si Jesus ang buhay na pag-asa. Saan man po kayo naroon, anuman po ang inyong kalagayan, naway ang pagpapala, ang pag-ibig ng Diyos ay palagi po nating maranasan sa bawat sitwasyon ng atin pong mga buhay, mga kapatid. Tayo po ay magsama-samang makinig at mag-aral ng mga salita ng Diyos. Yamang nalalaman natin na ito po ay hindi nawawalan ng kabuluhan at ito po ay mapapakinabangan natin sa pagkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng Diyos. Tayo po ay magsama-sama, mga kapatid, at sumaatin ang pagpapala ng Panginoon sa umagang ito. Praise the Lord. Binabati din natin ang ating pong mga kapatiran dyan sa Barangay Aquino, mga kapatid. Pagpalain kayo dyan ng ating Panginoon. Sa Guyal family, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Kina Brother Raymar D, pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning po sa inyo pong mga tahanan, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging sa mga radio listener natin dyan sa Barangay Zone 7, pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. At sa lahat ng sumusubaybay ng programang Si Jesus ang buhay na pag-asa, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Alam kung saan patungo, puso at isip ko, litong-lito. Praise the Lord, mga kapatid. At patuloy po tayo na mag-aaral ng mga salita ng ating pong Panginoon. At binabati natin ang ating pong pastor dyan sa barangay, sa kanilang tahanan sa Iquirino. Good morning po, Pastor Randy Rosare, at sa inyo pong sa asawa mo nyo po, kay Pastora Maricar. Good morning po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa kanilang mga anak, Sir Zoe and Sir Angel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless po. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo na po ay dadako sa pag-aaral ng mga salita po ng ating Panginoon. At bago po yan, atin po ng hingin ang patnubay ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng ating pong pananalangin sa ating Diyos, mga kapatid. Praise the Lord, mga kapatid. Tayo po muna ay manalangin sa ating pong Panginoon bago tayo dumako sa ating pong pag-aaral ng mga salita ng ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinupurit pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Maraming salamat, O Lord, sa panibagong buhay, panibagong pagkakataon na ibinigay mo po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na sa umagang ito, katagpuin mo po, Panginoon, ang aming pong pangangailangan sa espiritual naming buhay. Panginoon, gamitin mo ang pangangaral ng iyong salita upang katagpuin ang pangangailangan, Panginoon, ng iyong mga lingkod, ng iyong mga anak, Panginoon, sa oras na ito. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ang pag-aaral namin na salita mo, tulungan mo kami, Panginoon, na ito po ay maintindihan at maunawaan namin, Panginoon. Dalangin po namin na ibukas mo, O Diyos, ang aming mga puso, ang aming mga isipan upang maintindihan at maunawaan namin kung gaano kahalaga ang salita mo sa aming pong mga buhay. At sa iyong mga lingkod na gagamitin, Panginoon, tunay na saganang aming sarili, wala kaming kakayanan, Panginoon, tanging didepende kami, O Lord, sa magagawa mo sa oras na ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang programang ito at patuloy ginawa, Panginoon, na ikaw ang Diyos na manguna sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. At ngayon, mga kapatid, tuloy-tuloy na po tayo. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, sabayan niyo po kami sa pagbabasa ng mga salita ng ating pong Panginoon dahil mas maganda na nababasa natin mismo sa salita ng ating pong Panginoon sa Biblia ang ating pong napag-aaralan. At kung kayo po ay mayroong mga Biblia, buksan po natin sa aklat ng Matthew chapter 15 verse 7 to 8. Ganito po ang ating pong mababasa. Kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaias na nagsasabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Praise the Lord. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa
ng kanyang banal na salita. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay may pamagat na, ano ang tamang paglilingkod na nais ng Diyos? Amen? Ano ang nais ng Panginoon na dapat gawin natin kung tayo ay maglilingkod sa Kanya, mga kapatid? Alam natin na sa paglilingkod sa ating Panginoon, hindi po tayo yung masusunod. Hindi yung ating mga sariling kakayanan o sarili nating kagustuhan ang masusunod, kundi kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kung ano yung kagustuhan ng Diyos, yun ang masusunod, mga kapatid, sapagkat siya ang ating pong pinaglilingkuran. Amen? Dahil sa buhay natin, may mga tao na minsan hindi natin nauunawaan o hindi natin naiintindihan ang pag sinabing paglilingkod, mga kapatid. Merong mga pangangatwiran ang mga tao. Amen? Merong mga pangangatwiran na kahit hindi ka na anya dumalo sa gawain ng Panginoon, kahit hindi ka na dumalo sa gawain ng ating Panginoon, ang importante anya, ang Diyos palaging nasa isip mo, palaging nasa puso mo, palaging sinasabi mo na may Diyos ka sa buhay, maigi na nga anya yan. Kahit hindi ka na dumalo sa gawain ng ating Panginoon. Mga kapatid, kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, kung hindi natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos, pwede nating sabihin na, pwedeng tama, mga kapatid, na pwede nating sabihin na okay naman na kahit hindi ka na maglingkod sa Panginoon, kahit hindi ka dumalo sa gawain ng Diyos, ang importante, merong kang Diyos na kinikilala. Kung hindi natin alam ang salita ng Panginoon, aakalain natin na yung mga sarili nating katwiran ay tama. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, dahil merong pangangaral ng salita ng Diyos, na dito tayo, mga kapatid, inaayos, dito tayo tinutuwid ng ating Panginoon, sapagkat hindi po tayo ang masusunod sa paglilingkod natin sa Panginoon, kundi ang paraan ng Diyos ang masusunod kung ano ang tamang paglilingkod na dapat gawin ng mga tao, mga kapatid. Amen? Dahil tayo, mga tao, meron tayong mga sariling pangangatwiran. Kaya nga sa paglilingkod sa Panginoon, dapat huwag nating dalhin yung ating katwiran. Kumbaga, mga kapatid, isantabi natin ang ating pong mga katwiran, sapagkat sa harapan ng Panginoon, ang ating pong mga katwiran, ito po ay maruming basahan lamang sa harapan ng ating Panginoon. Kaya malalaman natin, mga kapatid, ang tamang paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng mga salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng pag-aaral natin, pakikinig natin ng salita ng Diyos. Dito natin malalaman ang kung papaano ba dapat maglingkod sa ating Panginoon. Dahil madali lang sabihin na mahal natin ang Panginoon. Madali lang sabihin natin na tayo ay Kristiyano, na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Madali lang yang sabihin. Pero, mga kapatid, hindi natin maikakaila sa harapan ng Panginoon kung ano ba ang ginagawa nating paglilingkod sa Kanya, mga kapatid. Amen? Dahil madali lang sabihin na mahal natin ang Panginoon, pero yung puso natin, wala talaga tayong pag-ibig sa ating pong Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, sa talatang ating nabasa, sabi ng Panginoon, mga kapatid, ang bayang ito'y iginigalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Amen? Kung sa senaryong ito, mga kapatid, kung ating babasahin yung whole chapter, mga kapatid, rinibyok ng Panginoon yung mga Pariseo at Eskriba. Dahil, mga kapatid, kumbaga mapagpaimbabaw sila. Although ginagawa nila yung utos ng Panginoon, although, mga kapatid, ginagawa nila yung kalooban ng Panginoon, pero wala silang pag-ibig sa ating pong Panginoon. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ang tamang paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan meron tayong pag-ibig sa ating Panginoon. Hindi pwede, mga kapatid, na maglilingkod tayo na wala tayong pagmamahal sa Panginoon. Dahil hindi yan, mga kapatid, valid sa ating pong Panginoon. Hindi po tayo yung mag-a-approve sa ating pong ginagawang paglilingkod, kundi ang ating pong Panginoon. At isa, mga kapatid, sa nais ng Panginoon na kung tayo ay maglilingkod sa Kanya, kinakailangan na mayroon tayong pagmamahal sa ating pong Panginoon. Na magkaroon tayo, mga kapatid, ng personal nating relationship sa ating Panginoon. Dahil pwede nating sundin ang utos ng Panginoon, pero wala tayong pag-ibig. At yan, mga kapatid, ang ayaw ng ating pong Panginoon. Nais ng Diyos na tayo, mga kapatid, habang naglilingkod tayo sa Panginoon, ay pinaghaharian tayo ng pag-ibig
ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya naman, rinibyok ng ating Panginoon ang mga Pariseo at Iskriba na sa palagi nilang, siguro mga kapatid, palagi nilang bukang bibig ang Diyos. Pero hindi naman, mga kapatid, nakikita sa kanilang puso. Kaya nga sabi ko kanina, pwede nating sabihin na mahal natin ang Panginoon. Pwede nating maging bukang bibig palagi na mahal natin ang Panginoon, na meron tayong Diyos sa buhay, pero malayo yung puso natin sa ating Panginoon. Kaya sa mga nagsasabing Kristiyano, mga kapatid, siyasatin natin ang ating mga sarili. Kung naglilingkod ba tayo na mayroong pagmamahal sa ating pong Panginoon. Dahil lahat naman ng tao, mga kapatid, kahit tanungin mo, lahat ng tao, maraming tao, mga kapatid, tanungin mo kung mayroon siyang Diyos na kinikilala. Lahat naman, mga kapatid, sumasabi na mayroon Diyos sila na kinikilala. Tinatanggap nila na si Jesus Christ ang kanilang Panginoon. Pero mga kapatid, makikita natin sa kanilang buhay na hindi naman mga kapatid ang Diyos ang nasusunod sa kanilang buhay, kundi sila pa rin. Tandaan natin, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon, ang Diyos ang nasusunod, hindi po tayo. Kaya nga, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa ating dapat gawin, mga kapatid, sa paglilingkod, kinakailangan na itanggi natin ang ating pong mga sarili. Basahin natin ang Matthew chapter 16 verse 24. Ganito po ang ating mababasa. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Amen. Praise the Lord. Kaya na, ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay itanggi ang kanyang sarili, mga kapatid. Amen. Kaya sa paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid, kinakailangan na surrender ang ating buhay. Doon natin, ito ang kalooban ng Panginoon, na sa paglilingkod natin sa mga nagsasabing naglilingkod sa Diyos, kinakailangan hindi tayo yung nasusunod, kundi ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Sa buhay natin, sa mga priority natin sa buhay, maging sa mga pangarap natin, mga kapatid, kinakailangan isurrender natin sa Panginoon yung ating mga sariling kagustuhan. At hanapin natin kung ano yung kalooban ng ating Panginoon, sapagkat yan ang nais ng Diyos sa ating mga pangarap, mga kapatid. Alam natin na lahat tayo, meron tayong mga pangarap sa buhay. Meron tayong mga magagandang plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero mga kapatid, tandaan natin na kung ibig nating sumunod sa Panginoon, kinakailangan itanggi natin ang sarili natin. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, kalilimutan natin ang ating sarili. Kundi ang ibig sabihin ng ating Panginoon, itanggi natin yung ating mga sariling kagustuhan. Itanggi natin yung ating mga sariling katwiran at hanapin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat kung meron tayong magandang plano sa buhay natin, kung meron tayong magandang plano sa pamilya natin, higit, mga kapatid, na merong magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Bago tayo, mga kapatid, o nung time na tayo ay pinanganak sa mundong ito, merong magandang plano ang Diyos sa buhay natin, na dapat natin malaman, mga kapatid, kung ano ba yung magandang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Sapagkat mas maganda yung plano ng Diyos kumpara sa plano ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya, ano ang tamang paglilingkod na nais ng Panginoon, mga kapatid? Ang nais ng Diyos na paglilingkod is yung surrendered life, mga kapatid. Yung hindi tayo yung masusunod, kundi ang ating pong Panginoon ang masusunod at mapapurihan natin, mga kapatid, habang ginagawa natin ang kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Katulad ng buhay, mga kapatid, ni Apostol Pablo, kung ating babasahin ang Galatians chapter 2 verse 20, ganito po ang ating mababasa. "Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin." Praise the Lord, mga kapatid. Ito yung gusto ng Panginoon, mga kapatid, na katulad ng sinabi ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, "Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo." Kung
Iisipin natin mga kapatid, hindi po literal na sinabi ni Apostol Pablo na kasama niya ang ating Panginoon during na ang ating Panginoon ay napako sa krus. Hindi mga kapatid, dahil alam natin na hindi naman kasama si Apostol Pablo. Pero bakit sinabi ni Apostol Pablo na ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo? Amen? Dahil ang nais ni Apostol Pablo iparating sa atin mga kapatid, na yung buhay niya before ay na-crucified na mga kapatid sa ating pong Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, surrendered life na ang buhay niya. Hindi na siya ang nasusunod, kundi ang Diyos ang nasusunod sa kanyang buhay mga kapatid. Kumbaga ang sariling buhay niya, ang dating buhay ni Apostol Pablo mga kapatid, itinuring na ni Apostol Pablo na patay. At mga kapatid, ang buhay na ikinabubuhay niya ngayon ay dahil sa pag-ibig mga kapatid ng ating pong Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya sa buhay natin bilang mga Kristiyano, sa mga nagsasabing naglilingkod sa ating Panginoon, kinakailangan mga kapatid na yung ating sarili, yung mga sarili nating pangangatwiran, yung buhay natin dati na makasalanan, kinakailangan na isurrender natin yan sa ating Panginoon. At hanapin natin mga kapatid yung kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin mga kapatid. Amen? Dahil sabi ni Apostol Pablo, ang buhay ko, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang ibig sabihin ng Panginoon, ni Apostol Pablo, mga kapatid, praise the Lord mga kapatid, si Kristo na, ang kalooban na ni Kristo, ang nasusunod at hindi na ang kanyang sariling kalooban. Ganun mga kapatid ang gusto ng Panginoon na makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa mga nagsasabing sila ay Kristiyano, sa mga nagsasabi na sinusunod nila ang kalooban ng Panginoon, kinakailangan na makita sa buhay natin na yung surrendered life mga kapatid, na yung si Kristo, yung kalooban ng Panginoon, yung nasusunod at hindi ang ating mga sariling kagustuhan mga kapatid. Colossians chapter 2 verse 6 mga kapatid, ganito ang ating mababasa. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Amen. Kaya kung paano nga mga kapatid na inyong tinanggap si Kristo Jesus. Tayo mga kapatid, maraming tao ang nagsasabi na tinanggap ko anya si Kristo. Pero sabi ni Apostol Pablo, kapag tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, kinakailangan na lumakad ka ayon sa kalooban ng Panginoon. Kung tinatanggap mo ang Diyos mga kapatid sa buhay mo, kinakailangan na makita sa buhay mo na siya yung sinusunod mo dahil siya yung Panginoon mo. Siya ang Panginoon ng buhay mo. Hindi pwede mga kapatid na sabihin natin na Panginoon natin ang Panginoong Hesukristo, siya ang Diyos natin, pero tayo pa rin ang nasusunod, hindi tayo mga kapatid naglilingkod sa Panginoon. Sarili pa rin natin ang ating pong pinaglilingkuran. Dahil ang totoong naglilingkod sa Diyos, ang Diyos ang nasusunod, hindi tayo mga kapatid. Praise the Lord mga kapatid. Kaya sabi ni Apostol Pablo in Colossians chapter 2 verse 6, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, mahalaga na palagi nating ginagawa yung kalooban ng Panginoon. Sa mga nagsasabi na Kristiyano, mga kapatid, kinakailangan na makita sa buhay natin kung papaano natin ginagawa yung mga bagay na kalooban ng Panginoon. Dahil sabi nga ng talatang una ng ating nabasa, madali lang sabihin na mahal natin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Pwede nating sabihin mga kapatid na mahal natin ang Panginoon. Pwede natin sabihin, pero mga kapatid, malayo yung kalooban natin sa Diyos. Malayo yung puso natin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, kinakailangan makabuild tayo ng malalim na relationship mga kapatid. Na every time na gagawin natin ang kalooban ng Panginoon, ito ay bunga ng pagmamahal natin sa ating pong Panginoon mga kapatid. Amen? Kaya kung ang Diyos ang Panginoon natin, kung si Kristo ang Panginoon natin, mga kapatid, kinakailangan makita ito sa buhay natin. Amen? At sa paglilingkod sa Panginoon mga kapatid, huwag nating kondisyonin ang Panginoon. Na minsan sinasabi natin na kapag pinagaling na niya ako ng Panginoon, saka na ako maglilingkod sa Kanya. Kapag pinagpala akong niya ng Panginoon, saka na lang ako maglilingkod sa Kanya. Mga kapatid,
wala tayong karapatan na kondisyonin ang ating Panginoon. Sapagkat mga kapatid, ang Diyos karapat-dapat na papurihan. Ang Diyos karapat-dapat mga kapatid na paglingkuran sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay natin. Kung wala ang Diyos mga kapatid, kung wala ang pag-ibig at habag ng Panginoon, wala na tayo ngayon. Pero dahil sa pag-ibig at habag ng Panginoon, narito pa tayo ngayon mga kapatid. Kaya ang Diyos karapat-dapat siyang papurihan. Ang Panginoong Hesukristo mga kapatid karapat-dapat na sambahin. Karapat-dapat mga kapatid na paglingkuran sapagkat lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Ang buhay natin, ang lakas natin mga kapatid, yung hininga natin, galing yan sa ating Panginoon. Kaya marapat ang Diyos na papurihan, marapat ang Diyos mga kapatid na sambahin. Amen. Praise the Lord mga kapatid. Kaya ano ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 13 verse 5? Ganito ang ating mababasa. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman na saganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo, maliban nga kung kayo'y itakwil niya. Praise the Lord. Sabi ng talatang ating nabasa, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo. Kaya nga mga kapatid, sa mga nagsasabing Kristiyano, siyasatin natin. Kung sinasabi natin Kristiyano tayo, kung sinasabi natin Panginoon natin ang Diyos, Panginoon natin ang Panginoong Hesukristo, pero hindi naman ang Diyos ang nasusunod sa buhay natin, mga kapatid, hindi pa tayo naglilingkod sa Panginoon. Hanggat tayo pa ang nasusunod sa buhay natin, hindi pa tayo naglilingkod sa Diyos mga kapatid. Kaya ang paalala ng Biblia, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Kinakailangan pala mga kapatid, i-examine natin ang ating sarili. Kung nasa pananampalataya ba tayo? Kung naglilingkod ba tayo sa Panginoon? Dahil baka sa salita na lang tayo naglilingkod. Baka mga kapatid, naglilingkod na lang tayo sa labi natin. Pwede nating, sabi ko nga kanina, pwede nating sabihin palagi na mahal natin ang Panginoon, na handa tayong gawin ang kalooban ng Panginoon, pero wala naman tayong gawa. Nawa mga kapatid, hindi mangyari na hanggang salita lang na sabihin natin na mahal natin ang Panginoon. Nawa hindi mangyari mga kapatid na hanggang salita na lang na paglilingkuran natin ang Panginoon. Kinakailangan makita ito sa pamamagitan ng ating gawa. Kung sinasabi nating mahal natin ang Panginoon, kinakailangang makita ito sa buhay ng bawat isa sa atin mga kapatid. Sabi ng Corinthians chapter 13 verse 5 sa ating binasa, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Kaya mga kapatid, subukin natin ang ating sarili. Siyasatin natin kung tayo pa ba ay nasa paglilingkod sa ating Panginoon. Baka malayo na tayo mga kapatid. Kaya sa pamamagitan ng pangangaral na ito mga kapatid, riniremind tayo ng Panginoon na kinakailangan mga kapatid gawin natin yung tamang paglilingkod sa Kanya. Gawin natin at sundin natin mga kapatid ang paglilingkod na nais ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sapagkat sa Biblia, dito natin malalaman yung bagay na kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, nawa hindi mangyari na huwag lamang sa salita, kundi laki pa natin ang gawa mga kapatid, ang ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon mga kapatid. Romans chapter 8 verse 10, ganito ang ating mababasa. At kung si Kristo nga ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapwat ang espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Praise the Lord. Sabi ng Romans 8:10, at kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapwat ang espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Kaya nga mga kapatid, siyasatin natin ang ating sarili. At sabi ng Romans 8:10, at kung si Kristo ay nasa inyo, kung si Kristo ay nasa buhay natin, kinakailangan mga kapatid ang ating katawan ay patay dahil sa kasalanan. Ibig sabihin mga kapatid, kung si Kristo ay nasa buhay natin, dapat hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Hindi na dapat tayo alipin pa ng kasalanan mga kapatid.
kundi tayo ay alipin ni Kristo dapat. Amen. Kaya siyasatin natin ang ating mga sarili. Kung si Kristo ay nasa buhay natin, kinakailangan patay ang ating katawan dahil sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi tayo namumuhay sa kasalanan. Dahil hindi natin pwedeng sabihin na naglilingkod tayo sa Diyos pero labag naman sa kalooban ng Panginoon ang ating ginagawa. Naglilingkod tayo sa Diyos pero puro kasalanan, puro layaw ng sanlibutan ang ating ginagawa. Mga kapatid, hindi yan paglilingkod sa Diyos. Dahil ang tunay na naglilingkod sa Panginoon, nakikita ito sa kanilang mga gawa, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Sabi dyan sa talatang ating nabasa, kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapwat ang espiritu ay buhay dahil sa katwiran, mga kapatid. Amen? Yun yung dapat makita sa atin, yung katwiran ng Diyos, mga kapatid. Kinakailangan na ang espiritu ng ating Panginoon ang siyang kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi na yung ating sariling kagustuhan. Hindi na dapat tayo alipin pa ng kasalanan. Kaya mga kapatid, huwag nating dayain ang ating sarili. Ito ang time, mga kapatid, na siyasatin natin ang ating sarili. Kung ang ating ginagawang paglilingkod, mga kapatid, sa Panginoon ay hindi kalugod-lugod sa Diyos, ito ang tamang panahon, mga kapatid, tamang oras na ituwid natin ang ginagawa nating paglilingkod sa harapan ng ating Panginoon. Sa paglilingkod sa Diyos, tandaan natin, mga kapatid, hindi dapat tayo ang nasusunod, kundi si Kristo ang nasusunod sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kinakailangan na ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, ang kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayong mga tao, mga kapatid, tayong mga nagsasabing Kristiyano, huwag nawa, mga kapatid, mangyari sa buhay natin na hanggang salita lang ang ating paglilingkod. Kinakailangan makita ito sa pamamagitan ng ating gawa. At ang buhay natin, mga kapatid, isurrender natin sa ating Panginoon. Kinakailangan sa paglilingkod sa Diyos, mayroon tayong pagmamahal na hindi, mga kapatid, hindi lamang sa utos kundi bunga ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Ginagawa natin yung utos ng Diyos dahil mahal natin ang ating Panginoon. At sa paglilingkod sa Diyos, kinakailangan isurrender natin ang ating mga sariling kagustuhan, ang ating mga sariling kalooban, mga kapatid, at hanapin natin ang kalooban ng ating po Panginoon. Praise the Lord. At hanggang dito na lamang, mga kapatid, ang aming pong maipaglilingkod na mga salita ng ating Panginoon. Nawa po tayo ay na-encourage at napagpala ng mga salita po ng ating Panginoon. Kaya tandaan natin ang tamang paglilingkod na nais ng Panginoon, na maglilingkod tayo na mayroong pagmamahal at maglingkod tayo, mga kapatid, na surrendered ang buhay natin. Na hindi tayo ang masusunod, kundi ang Diyos ang masusunod sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng ating pong Panginoon, at hanggang dito na lamang po ang ating pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa mga salita mo na aming pong napag-aralan sa umagang ito. Salamat, O Lord, sa salita mo na nagbigay sa amin ng kaunawaan, na nagbigay sa amin, Panginoon, ng kalinawan, na sa paglilingkod sa iyo, kinakailangan, Panginoon, na mayroon kaming pagmamahal, at kinakailangan na isuko namin ang aming mga buhay upang ang kalooban mo, Panginoon, ang maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na sa umagang ito, na patuloy mong ipangusap sa amin pong mga radio listener, FB Live viewers, Panginoon, ang iyong mga salita na napag-aralan namin sa umagang ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na patuloy na sumusubaybay at patuloy na nakikinig sa salita mo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord, mga kapatid. At habang ang pagkakataon, mga kapatid, ay batiin natin ang mga nakinig sa atin, mga kapatid, sa FB Live.
Praise the Lord mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Sister Angelita Liguro, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Sister Penti Hadag, good morning po. God bless po. Sister Laudit Alaysa, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Tita Jocelyn Goyon, ang aking tiyain mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless po Tita Jocelyn Goyon. And Sister Christy Disuyo, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless po. Sister Elena Murata Burabo, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless. Brother Ronald Galang Hipolito, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless po. At hindi na po namin maisa-isa ang mga sumubaybay sa FB Live mga kapatid. Gayunpaman, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. I-bless po kayo mga kapatid ng ating pong Panginoon. At sa pagkakataong ito, hanggang dito na lamang po ang ating pong pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. God bless po. At lagi nating tatandaan at wag nating kakalimutan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Pinago mong tunay.